Duterte, nalantad ng kahinaan ng proseso. Hindi talaga tunay na proseso. Hindi tunay na pagdinig ito. Nakakahiya ang Quadcom. Ay, hindi, nagkamali ako. Quadcom pala. Ang napatunayan ni Pangulong Duterte, nalantad ng kahinaan ng proseso. Hindi talaga tunay na proseso. Hindi tunay na pagdinig ito. In end of legislation. Talagang ang target lang, 2 tao pala po, ano? Dating Pangulong Duterte at si Piping. Isip-isipin mo, meron na nga. Eto ha, pakinggan natin to si Atty. Marcoleta. Nakakahiya talaga as in super, no? Kapag ang, itong klaseng pagdinig na tulad nito na tila na, nililihis nila ang tunay na layunin. Di ba kung hearing ay magiging masyado ng politika o tila show na lamang tulad dyan sa Quadcom na yan, no, na hearing nila. Nawawala na ang kredibilidad nito sa mata ng publiko. Kung ang focus naman talaga ng hearing na yan, nila, no, ang pag-iimbestiga, nagiging na siya, nagiging personal na talaga siya. At hindi na sa kabuuang issue. Malinaw na, syempre, may halong pamumulitika talaga. Okay, pakinggan na natin. Ilang nagawang panukalang batas sa extrajudicial. Bakit nagpapatuloy pa nila ito? Anong klaseng katwiran ang sasabihin nila ngayon? Halimbawa, yung abogado ni Pangulong Duterte, Your Honor, I will object. What is your objection? Your Honor, this is in aid of legislation. And to my mind, the last time I checked, this Quadcom was already able to file a House bill. Bakit pa po tayo nagpapatuloy? Meron na pala mga panukala. Bakit hindi na po natin itigil insofar as extrajudicial is concerned? Dahil nakapag-file na po tayo. Meron bang batas sa sumasang-ayon sa EJ? Kapag tinignan mo nga yung definition, matatawa ka eh. Kasi yung extrajudicial covered na ng talaga yun. Sabi niya, yung daw pagpatuloy na walang judicial sanction. Meron pa judicial sanction. Wala na nga penalty ngayon eh. Kaya hindi pa lahat na extrajudicial. Matatawa ka doon eh. Pero sabi ko nga sa'yo, isang episode yun, ayoko na munang tingnan niya. Ang pinag-uusapan natin, yung proseso nila. Ang ginawa ni Pangulong Duterte ng pag-harap, sa aking palagay, ay paglalantad ng kakulangan ng proseso kung ang pag-uusapan ay due process. Nakakahiya ang Quadcom. Hindi, nagkamali ako. Quadcom pala. Pag-usapan natin na guys, anong connection naman at ba't nandun yun? Bakit naman, sa dami ng taong dapat itapos, sabi ko nga, dapat ang ipinatawag ang Solicitor General o kaya kahit na sinong Chief of Police noong panahon o Superintendent panahon ni Pangulong Duterte o tinawag ang DOJ Secretary. Bakit naman nandun ang Nery Colmenares? Oo nga po, kasama sa mga inimbitahan. Ayun ko wala naman natin nag-motion ko, nasa inimbitahan. Kaya nga, gusto kong nga tanong bakit po? Halimbawa, kung nandun ako. Kaya nga sabi ko sa'yo, maghahalo ang tinalupang kung nandun ako eh. Ano pong dahilan bakit nandito si Secretary. Dating Congressman Nery Colmenares. Dating Congressman Nery Colmenares. Ano pong dahilan ba't nandito yung dating Senadora Lael de Lima? At unang ko pong itanong, Mr. Chair, huwag po kayo magagalit. Bakit po yung seating arrangement ay ganito po ang ginawa ninyo? Tabi-tabi nila. Bakit tinabi po nyo si Pangulong Duterte kay hindi niya makilala kung sino eh. Bago herto. At pagkatapos, tinabi mo si... dito pa lang meron na pong dito pa lang may plano na po kayo pag-iya dito. Ako, totoo yun. Di ba? May intimidation na kaagad yun. Alam po ninyo yung gagawin nyo. Pilano po nyo ito eh. Pati yung seating arrangement. Baka akala ninyo hindi lantat sa lahat ng tao ito lang. Kaya natin pinapaliwanag. Doon pa lamang sa seating arrangement, meron na po kayong plano. Sa korte, hindi magkahiwalay talaga yan. Talagang hiwalay yun eh. Kaya nga yung nasa left side yung isa, nasa right side yung isa. Dito pinagtabi mo eh. Meron kang plano eh. Na para talagang pagalitin ko sino man. Well, ang dating Pangulo... paano kung halimbawa, yung talagang paano kung inablik? Iniiwasan nga ng korte yung ganun eh. Di ba nung isang araw, dinidiscuss natin yung kung gaanong klaseng neutrality ang dapat na i-demonstrate ng isang hukom. The court neutrality of an impartial judge. Kaya nga doon pa lang sa setup, doon ka. Hindi pwedeng maglapit yan. Bakit dito pinagtabi mo?
Totoo. So, ang tanong ko, Mr. Chair, bakit niyo po pinagtanong? Tapos sa kabilang banda, si Canialas, magkakatabi talaga sila. Mukhang... Bakit nga? Ano dahilan? Ay, ako sa O tingin hindi ko, ba meron silang gustong palabasin? Oh. Tapos nung bandang huli na, siguro hapunan pa rin, tsaka ngayon pinrobok nito. Kaya kami plano eh. Oo. Ngayon, ito nalantad sa buong daigdig. Marami nang nanonood eh. Opo. Nalantad ngayon.